may dalawang klasing krus sa buhay natin. At itong isang krus, ayaw ni Jesus na dalhin natin ito kapag tayo ay sumunod sa kanila. Given na po sa buhay natin, kapag sinasabi nating krus, mabigat ang krus. Pero may sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong niyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapalad tayo ngayon kahit umulan, malakas ang ulan, pero andito tayo ngayon nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ng Diyos. Ang sino mang sumunod sa akin ay limutin niya ang kanyang sarili at take up your cross and follow me. No? Magtatanong po ko sa inyo, ilang beses na po nating narinig ang katagang ito sa ating ebanghelyo sa isang taon, no? Ilang beses na nating narinig ito. Kung gusto ninyong sumunod sa akin, kung gusto ninyong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, take up your cross and follow me. Di ba kapag sinasabi nating cross, may mga nagsasabi sa akin, alam mo, Father, maraming mga cross sa buhay ko. Isa na dito, siya ang cross o sila ang cross ng buhay ko. Kapag sinasabi natin yang mga katagang yan, no, na-associate natin na ang krus, kapag sinasabi nating marami tayong mga krus sa buhay natin, ito'y mga suliranin sa buhay natin. Ito'y mga problema sa buhay natin. Ito'y mga hamon sa buhay natin. Kaya nga naniniwala ako na nandito kayo ngayon sa simbahan na kahit na umulan, malakas ang umulan, kasi alam ko marami kayong mga krus sa buhay na dinadala ninyo. At naniniwala ako na pagkatapos ng misang ito, at naniniwala din kayo na sana pag-aanin ng Poong Nazareno
ang mga bitbit na krus sa buhay ko. Diba? Yun yung pagtingin natin sa krus. Ang krus ay mabigat. Ang krus, kapag sinasabi natin krus ng buhay natin, ito yung mga suliranin sa buhay natin. Matanong ko po kayo, anong klaseng krus ang bitbit nyo ngayon? Mabigat o sobrang bigat? Magaan o sobrang magaan? Marahil, hindi man gaanong kabigatan, pero mabigat ito. O di kaya iilan sa inyo, sobrang mabigat. Kaya ulitin ko, kagaya ko, niniwala ako na pagkatapos ng misang ito, marahil pagagaanin ng Diyos ang mga suliranin na nararamdaman mo ngayon. O in particular, yung mga krus na nararamdaman mo ngayon sa buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, yun yung panganyaya. If you want to follow me, take up your cross and follow me. Pero alam niyo po ba, may dalawang klaseng krus sa buhay natin. At itong isang krus, ayaw ni Jesus na dalhin natin ito kapag tayo ay sumunod sa kanila. Given na po sa buhay natin, kapag sinasabi nating krus, mabigat ang krus. Pero may mga krus sa buhay natin na hindi naman natin pwedeng dalhin. At yun yung mga krus na pampabigat. Diba? Mabigat na krus at pampabigat na krus. But God is telling you now, ayoko nung itong mga pampabigat na krus. Mabigat na nga yung krus, pinapabigat mo pa na pwede mo namang i-let go yan. Ano po ba yung mga pampabigat na krus sa buhay natin? If you are an unfaithful wife, an unfaithful husband, di ba, krus din sa buhay natin na magkaroon tayo ng extra na wife at extra na husband. Mabigat na nga yung suliranin sa pamilya, nagdadagdag ka pa ng krus sa buhay mo. Pero ayaw ng Panginoon na ganyan. Kaya gusto ng Diyos, bitawan mo yan para makapamuhay ka ng makaayos, mabitbit mo ng malwalhati at maligaya itong krus na gusto kong ipabitbit sa iyo at sumunod ka sa akin. Amen? Diba? Ayaw ng ating Panginoon na ang buhay mo, no? Sabi pa nga niya, krus na nga yung asawa mo, magdadagdag ka pa ba ng pampabigat na krus? Diba? I-let go mo yan. At itong asawa mo ngayon, mag-focus ka na lang diyan. At yan yung krus na gustong ipabitbit sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. If you are unforgiving, di ba? Sa buhay natin, kapag hindi tayo marunong magpatawad, bago siguro kayo pumasok dito sa simbahan, marami kayong kaalitan. Bago siguro kayo pumasok dito sa simbahan, baka meron kayong mga nakaaway. O baka bago kayo pumasok dito sa simbahan, baka may humingi ng tawad sa iyo. Pero because of your pride, hindi mo siya pinatawad. Di ba? Krus din yan sa buhay natin. Kung meron tayong hindi napatawad, na humingi ng tawad sa atin, kapag meron tayong kagalit, kapag meron tayong kinaiinisan, dagdag krus din yan sa buhay natin. At yan ay ang pampabigat na krus sa buhay natin. Pwede naman nating i-let go. Paano? Patawarin natin yung nagkasala sa atin. Patawarin natin yung humingi ng tawad sa atin. Tsak, mamayang gabi, makakatulog ka ng mapayapa, makakain ka ng mabuti, makakagalaw ka ng mabuti. Di ba kapag may kaaway ka, may kainisan ka sa bahay o di kaya sa trabaho, wala kang gana. Wala kang ganang magtrabaho, wala kang ganang gumalaw sa buhay. Sa madaling salita, hindi ka mapayapa. No? Kaya nga, minsan masarap tanungin ang isang tanong, kailan yung huling natulog ka na mapayapa? Isa lang po yung problema diyan. Yung mga pampabigat na krus sa buhay natin, na hindi ka marunong magpatawad, pagkatapos ng misang ito, gusto mong gumaan yung krus? Gusto mong mabawasan ang krus mo? Hanapin mo yung nagkasala sa iyo.
o yung taong humingi ng tawad sa'yo at patatawarin mo siya. Amen? Di ba? Yan, marami pang mga krus sa buhay natin na pampabigat. No? Yung mga bad lifestyle natin, yung mga masasamang ugali natin, ayaw ni Jesus. Kasi hindi naman yan ang totoong krus na gusto niyang ipadala sa atin. Ang totoong krus na gusto niyang ipadala sa atin, yung mabigat, pero masaya tayong bitbitin ang krus na ito sapagkat alam natin ang krus na ito ay hindi mabigat man to dalhin, pero maligaya tayo sapagkat habang binibitbit ko ang krus na ito ay nagdadala sa akin kay Kristo at sa kabanalan. Amen? Alam ko, mabigat ang krus na magsakripisyo sa pamilya, pero bakit hanggang ngayon nagsasakripisyo ka pa rin sa pamilya? Mabigat man ito, pero ang resulta naman nito ay maganda at patungo sa kabanalan at patungo sa ating Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, God is telling you now, yes, I want you to take up your cross and to follow me. But there are crosses in life, in your life, na gusto kong i-let go mo, ibitawan mo. I-let go mo muna yan, bitawan mo muna yan, at sumunod ka sa akin. Kasi bibigyan kita ng krus na mabigat man ito, pero masaya itong dalhin sapagkat patungo ito sa kabanalan at patungo ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, alam mo na kung ano sa buhay mo siguro, paglabas mo dito sa simbahan, ano yung krus na mabigat at ano yung krus na pampabigat sa buhay mo. I-let go mo yung pampabigat na krus.